Ang litrato na ito ay isa sa pinaka-nakakatakot sa kasaysayan ng paglalakbay sa kalawakan. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Ngunit ang larawan ay kuha na ni isang aparatong mas malayo pa sa narating ng tao mula sa daigdig. Sa maliit na tuldok na yon, naroon ang lahat ng alam mo, lungsod, tao, lahat ng nabuhay noon pa man. Hindi ito ilustrasyon o guhit. Totoong larawan ito ng ating planeta mula sa kailaliman ng kalawakan. Pero bakit na ba ang larawang ito ang nagpaiba ng pananaw ng mga siyentipiko tungkol sa sangkatauhan? Kamakailan, may dumating na signal sa daigdig na mukhang karaniwang datos lang. Pero ang problema, ang pinagmulan ng signal ay nasa lugar kung saan umaabot sa halos 500 degrees Celsius ang temperaturo. Ito ang huling mensahe ng spacecraft bago masira, na nagpadala pa ng impormasyon hanggang sa huling sandali. Dahil sa mga datos, natuklasan ng mga siyentipiko ang isa sa pinakamapanganib na mundo sa solar system. Ano nga ba ang narinig doon? Siguro minsan sa buhay mo'y humanga ka na sa tag-init na kalangitan na puno ng kumikislap na mga bituin. Araw-araw nilang pinaalala sa atin kung gaano kagila-gilalas at kalawak ang mundo na nasa labas ng ating planeta. Kasabay nito, paulit-ulit mapansin na mapanuring tagamasid ang isang kakaibang bagay. Sa mga larawang inilalatala ng NASA tungkol sa kalawakan, hindi mo makikita ang mga bituin at puro kadiliman ang paligid. Ano ang dahilan? Nang visual na paradox na ito, habal sa totoo lang, walang anumang hadlang para makita ang lahat ng mga bituin na hindi nakikita ngunit naroroon sa mga halo na ito. Sa totoo lang, walang anumang hadlang para makita ang lahat ng mga bituin na hindi nakikita ngunit naroroon sa mga larawang ito. Pero kahit ang mga astronaut na nagsaliksik sa buwan ay nagsabi na ang langit sa itaas nila ay ganap na itim. Paano ito may papaliwanag? Kapag tumingin tayo sa sobrang liwanag, nililimitahan ng ating mga mata ang pumapasok na liwanag sa pamamagitan ng pagliit ng iris. Ito ay pagpapakita ng instinct sa sariling kaligtasan. Siyempre, ang mga astronaut na pumupunta sa mga ekspedisyon sa kalawakan ay hindi rin eksepsyon. Muli nating gagawing halimbawa ang buwan. Sa ating buwan, gaya ng alam natin, walang atmosfera, kaya ang mga sinad ng araw ay aktibong sumasalamin mula sa ibabaw nito na ginagawang parang pamilyar ang kakaibang tanawin na para bang karaniwang araw lang sa mundo ang paligid. Okay na sana lahat kung di dahil sa kakaibang langit. Ito ay ganap na walang laman. Pero ganun na ba talaga ito? Siyempre hindi, dahil sanay na ang mata ng mga astronaut sa liwanag ng araw, hindi na nila napapansin ang karamihan sa mga bituin sa langit ng buwan. Bagaman paminsan-minsan ay makikita ang ilang bagay na sobrang liwanag, pero mangyayari lang ito kung may karagdagang proteksyon sa mata ang tumitingin, tulad ng mga espesyal na visor na napoprotekta laban sa sikat ng araw. Paano kung mas madilim ang araw sa buwan? Kung gayon, dapat nakikita ang mga bituin. Kahit nasa madilim na bahagi ng isang katawang pangkalawakan ng cosmonaut, makikita pa rin niya ang langit na puno ng bituin na parang diamante. Bakit kaya hindi lubos na ipapakita ng ilang larawan mula sa kalawakan ang tunay na ganda ng mga bituin? Nasa exposure ng kamera ang dahilan. Hindi sapat ito para maitala ang nagniningning na bagay sa langit. Kung kukuha ng litrato ang langit sa madilim na bahagi ng planeta at hahaba ng exposure time, mas maraming photo ng liwanag ang papasok sa kamera kaya mas kamangha-mangha ang tanawin. Ang madilim na pilos ng langit na puno ng makinang na bituin. Pero nasaan ang mga totoong halimbawa na nagpapatunay sa teoryang ito? Meron! Isang araw, ang Cassini na probe ay nagsagawa ng pagkuha ng mga larawan sa takdang pagitan ng mga bagay sa kalawakan. Sa paggawa nito, gumamit ito ng iba't ibang antas ng exposure, kaya doon sa mga kuha na mas mahaba ang tagal, posible mong makita ang mga bituin. May mga pagkakataong itim na itim ang langit. Pansinin ninyo ang mga litrato ng Saturn na inilatala ng NASA. Nakuhanan ang mga larawang ito sa kakaibang paraan. Iilan lang ang may alam na gawa ito sa mga larawang pinagsama based sa prinsipyo ng mosaic. Hindi mo rin makikita ang mga bituin dito dahil wala sa collage ang larawan ng madilim na kalawakan. Katanggap-tanggap ang teknolohiyang ito sa pagkuha ng mga larawan ng mga bagay sa kalawakan dahil nakakuha tayo ng mas mataas na resolusyon. Bukod pa rito, mas mabilis na naipapadala ng mga satellite ang ganitong impormasyon papunta sa daigdig.
Isipin na lang natin na nalaman ng sekreto ng langit na walang bituin sa mga larawan ng kalawakan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang kawili-wiling paksa. Bakit itim ang nakikita ng mata ng tao sa kalawakan ng makrokosmo at hindi halimbawa asul? Maraming iniisip na ito ay dahil sa malalaking agwat ng mga bagay sa kalawakan. Kaya naman, ito ang pangunahing dahilan kung bakit nangingibabaw ang kulay itim. Maraming larawang nakuha ng teleskopyong Hubble ang nagpapakitang puno ng pinagmumulan ng liwanag ang kalawakan. Sa kasong ito, tinatawag itong paradokso ni Olbers o paradoksong potometriko. Ang ideya ng phenomenon na ito ay ayon sa lohika, ang langit na may maraming pinagmumulan ng liwanag ay dapat nakakasilaw. Bakit nga ba hindi ito nangyayari at puro itim na background lang na may kakaunting bituin ang nakikita natin? Paulit-ulit na sinubukang ipaliwanag ng Aleman na astronomong si Heinrich Wilhelm Olbers ang kakaibang bagay na ito. Sabi niya, dulot ito ng alikabok na ulap sa pagitan ng mga bituin sa universo. Sabi niya, ito raw ang sumisipsip ng liwanag. Itinuring na totoo ang orihinal na teorya hanggang lumitaw ang termodinamika. Pagkatapos ay napag-alaman na kung totoo ang sinabi ni Olbers, ang interstellar na material mismo ay maglalabas ng liwanag. Sa pagitan ng mga bituin ay talagang may malalaking puwang. Ang totoo, ang mga galactic na bagay na naglalabas ng liwanag ay magkakalayo sa napakalalaking distansya kahit na mataas ang densidad ng kanilang mga kumpol. Habang lumalayo tayo mula sa mga bagay na ito, ang kanilang liwanag ay magiging mas mahina. Pagkatapos, pumapasok na ang batas ng inverse square. Isipin mong may pinagmumulan ng liwanag na gumagana sa buong lakas tapos may tao sa 1 metro ang layo. Ngayon, lumayo pa tayo ng 1 pang metro mula rito. Sasabihin mo bang kalahati na lang ang lakas ng liwanag? Mali yon. Ayon sa nabanggit na batas, ang lakas ng liwanag ay kabaligtarang proporsyonal sa parisukat ng distansya. Ibig sabihin, kung nasa 2 metro ka mula sa pinagmumulan ng liwanag, 1 kapat lang ng lakas ang natatanggap mo, hindi kalahati. Ang liwanag ay kumakalat at nababawasan ng tindi. Anong maaring konklusyon mula sa nabanggit? Kahit saan ka tumingin sa langit, tiyak na may kumikislap na mga bituin, pero hindi umaabot sa atin ang kanilang liwanag. Kung hindi lumalawak ang universo at ito ay isang limitadong bagay, ang kalawakan ay magiging sobrang liwanag kasing liwanag ng mga pinagmumulan ng ilaw na nasa loob nito. Pero paano naman ang mga nebula na tumatakip sa mga kumpol ng bituin? Sinasalamin din nila ang liwanag, kaya sa lakas ng kanilang paglalabas ng liwanag, maaari silang maikumpara sa ibang mga pinagmumulan. Ito ay nagsisilbing matibay na ebidensya na ang universo ay patuloy na lumalawak. Ayon sa Hubble coefficient, ang bilis ng paglawak nito ay humigit kumulang 70 kilometro bawat segundo sa bawat megaparsec. Kung isa sa alang-alang ang edad ng universo na tinatayang 13.8 bilyong taon, maaaring sabihin na may nabuo na napakalaking sfera sa paligid ng ating planeta. Dahil mas mabilis sa liwanag ang paglaya ng mga galaksya mula sa isa't isa, wala tayong makikita sa labas ng hadlang na ito kahit gamit ang makabagong kagamitan na kayang mag-zoom ng marami. Sa ganitong kaso, iisipin ng tagamasid na sa malalayong bahagi ng kalawakan ay puro kawalan na lang. Dapat ding banggitin ang isa pang natatanging katangian ng mga galaksya. Habang mas malayo sila mula sa tagamasid, mas nagiging matingkad ang kanilang pulang kulay. Ito ay tinatawag na redshift. Kaya habang lumalawak ang universo at humahaba ang mga alon ng liwanag, maaaring umabot sa matinding antas ang redshift. Kaya infrared na alon lang ang dumarating sa atin na di nakikita ng mata. Isa pa itong dahilan kung bakit madilim ang ating nakikitang langit. Ang tao ay isang panlupang nilalang. Ang ating mga organo tulad ng mata ay nakaangkop sa kondisyon ng ating planeta, lalo na sa pagdama ng liwanag ng araw. Kaya tuwing gabi, iisa na lang ang kulay para sa mga tao sa daigdig. Kaya nating makita ang mga hugis na mga bagay at kahit makagalaw sa paligid, pero hindi natin kayang makilala ang mga kulay. Sa mga litratong kuha ng long exposure, makikita ang iba't ibang kulay ng mga bagay kahit gabi. Ganon din ang sitwasyon pagdating sa kalawakan.
Mukha itong isang buong itim na tela sa atin dahil masyadong mahina ang liwanag mula sa napakalalayong mga bagay para makita natin. Pero ang lubos na kadiliman ay isang ilusyon lang. Ang langit ay nananatiling asul tulad ng sa araw. Hindi lang natin kaya makita ang katotohanan ito gamit ang ating mga mata sa gabi. Tulad na nakita ninyo, sa pagtatalakay ng epekto ng paningin at optical na kagamitan, hindi lang natin nasagot ang tanong ng mga bata kung bakit madilim ang langit sa gabi, kundi napag-usapan din ang mas mahalagang aspeto. Halimbawa, ang mga batas ng paglawak ng universo, ang mga detalye ng epekto ng redshift sa liwanag na ibinubuga, at marami pang ibang mga fenomena na ayaw pa ring alisin ang makapal na tabing ng misteryo. Patuloy na nagbibigay ng mga sorpresa ang kalaliman ng kalawakan sa mga tao sa mundo, at sino ang nakakaalam kung ilang hindi inaasahang mga tuklas pa ang naghihintay sa atin. Hinahanap doon hindi lang ang karaniwan, kundi pati-pati ang mga kamanghamanghang bagay na mahirap paniwalaan. Halimbawa, sa 564 light years mula sa daigdig, may isang maayos na sistema ng bituin na ang sentro, ayon sa kasaysayan, ay isang bituing kambal ng ating araw. Ang dilaw na duwende sa konstelasyon ng Dragon ay bahagyang mas malaki sa ating bituin at bumubuo ng 89% ng masa nito. Ang edad ng bagay na Kepler, 10 na pinangalanan ayon sa teleskopyong nakadiskubre nito, ay humigit kumulang 12 bilyong taon. Ngayon, ang matandang bituin ay naghihingalo na. Di kalayuan, ang bituin ay magiging pulang higante na lalamunin ang malalapit na planeta at matapos ang huling pagsiklab ay magiging maputlang puting duwende. Pinaniniwalaan si Kepler, 10 ay may 3 kasama. Ang mga planeta na nasa ilalim ng tradisyonal na index na B, C at D. Ang unang bagay ay malamang na isang kaharian ng kumukulong laba. Dahil umiikot ito na halos nakayakap sa bituing pinaikutan nito. Nakakatawa talaga ang distansya nila. 2,543,163 kilometro. Para sa paghahambing, mula sa unang planeta ng ating sistema, ang mainit na Merkuryo hanggang sa araw ay 57,910,000 kilometro. Ang Kepler 10b ay 1.5 beses na mas malaki kaysa sa daigdig at 4.5 beses na mas mabigat dito. Ang isang taon sa mainit na katawang langit, may mga karagatan ng likidong bakal ay mas mabilis kaysa isang araw natin, tumatagal lang ng 20 oras. Kung isasaalang-alang ang nakalap na impormasyon at ang pagtatasa ng mga kondisyon, malabong posible ang buhay sa nagbabagang ibabaw ng planeta. Hindi pa nakukumpirma ang ikatlong planetang malapit sa sinaunang bituin kahit madalas ipalagay ang posibilidad ng pag-iral nito. Ngunit ang pag-iral ng isang bagay na may index na C sa orbit ng bituin na Kepler 10 ay tiyak na napatunayan. Una, ito ay ginawa gamit ang pamamaraang transit. Nadiskubre ng mga siyentipiko ang mga regular na munting pagdidilim ng bituin at napagpasyahan nilang dulot ito ng planetang umiikot dito. Pagkatapos, sa parehong taon ng 2011 na kumpirma ang impormasyon, ipinakita ng datos mula sa teleskopyong Spitzer ang presensya ng isang bagay sa nasabing lokasyon. Batay sa matagal na pag-aaral ng mahiwagang bagay gamit ang pinakamakabagong mga pamamaraan, natuklasan na ang radius ng ikatlong planeta ng Kepler 10c ay 29,000 kilometro. Ito ay 2 beses at 3/10 na mas malaki kaysa sa radius ng daigdig. Pero may ibang bagay na naging kakaiba. Ang mega daigdig na itinawag dito ng mga siyentipiko ay 17 beses mas mabigat kaysa sa ating planeta. Dahil huli lang nalaman ang mahalagang parametro, matagal na tinuring ng mga astronomo ang pangalawang planeta sa Kepler 10 bilang mini Neptune. Ang mga ito ay mas maliit sa gas giant na Jupiter at halos kasinlaki ng Uranus. Kung ang mga ganitong planeta ay masyadong malapit sa kanilang mga bituin, hindi tulad ng mga nagyelong higante ng sistemang solar, sila ay may mainit at napakakapal na atmosfera. Ang isang taon sa Kepler 10c ay katumbas ng 45 araw sa Earth. Hindi kayang tiisin ng buhay ayon sa atin ang temperatura sa ibabaw ng celestial na katawan. 530 degree.
Kaya malabong makadalaw ang mga tagalupa sa kakaiba at misteryosong mundo na katago sa liblib na bahagi ng konstelasyong Draco. Nang malaman sa simula ang diametro ng Kepler-10c at hindi pa alam ang bigat nito, inisip ng mga astropisiko na muli silang nakahuli ng isa pa sa kanilang teleskopyo. Sa huli, malinaw ang resulta ng ganitong palagay. Dahil sa napakalaking sukat ng planeta, kayang panatilihin ng malaking core ng bagay ang makapal na patong ng mga gas sa paligid nito na nagpapalaki pa lalo sa laki nito. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Nang natuklasan ng mga siyentipiko ang ikalawang katangian ng bagay sa kalangitan, ang labis nitong bigat, sandaling napatigil at naguluhan ang mundo ng agham. Ang ganitong kahangahangang mga sukatan ay maaring ibig sabihin ng isang bagay lang. Ang planeta ay binubuo ng mga silikato at bakal. Ibig sabihin, kabilang ito sa mga tinatawag na terrestrial na grupo ng mga bagay kung saan kabilang sa ating sistema ang Mars, Venus, Mercury at syempre ang daigdig. Bakit labis na nagulat ang mga astronomo sa katotohanan ito? Tingnan natin ang terminolohiya. Tingnan natin. Ang planeta ay isang bagay sa kalawakan na umiikot sa paligid ng isang bituin at may sapat na bigat upang maging bilog ang hugis. Ngunit hindi sapat ang laki para magsimula ng mga thermonuclear na reaksyon na magpapabago rito bilang isang tunay na bituin. Kaya naman, sa pangkalahatang tinatanggap na klasifikasyon ng mga planeta, napakahalaga ng bigat at komposisyon ng mga bagay na ito. Hindi saklaw ng alinmang umiral na katangian ang Kepler-10c at pinabubulaanan nito ang mga batas na matagal ng pinag-aaralan ng mga astropisiko. Matapos matuklasan ng bagay sa konstelasyon ng Dragon, naharap ang mundo sa paradox. Imposibleng iklasipika ang naturang planeta. Hindi matuturing na gas giant ang Kepler-10s, ngunit ang mga kahawig ng daigdig na planeta ay hindi rin ganoon kalaki. Ang pinakamataas sa kategoryang ito ng timbang ay humigit kumulang 7 beses ang masa ng daigdig. Sa komposisyon, ang Kepler-10s ay hindi rin akma sa inaasahan natin sa malalaking planeta. Karaniwan, ang atmospheric layer ng mini-Neptune ay may ammonia, hydrogen sulfide at tubig sa malamig na anyo. Ang hot Jupiter ay halos gawa sa parehong sangkap na bumubuo sa mga bituin. Binubuo ito ng hydrogen at helium na may iba't ibang halo. Kaya't nagulat ang mga astrophysicists na matuklasan nilang matitigas na elemento pala, hindi marurupok na gas ang bumubuo sa planeta. Kaya lumalabas na ang pag-iral ng Kepler-10c ay binabaligtad ang lahat ng kilalang teorya tungkol sa pinagmulan ng mga planeta. Kung iisipin pa, pati ang mismong batas ng sansinukob. Paano nabuo ang napakalaking bola ng silikon at bakal nung pinagbulan pa lang ng Big Bang sa panahon na may matinding kakulangan ng mabibigat na elemento? Ang natuklasang planeta ay sobrang tanda, halos kasing edad ng bituing pinaikutan nito na 11 bilyong taon na. Noong panahong iyon, puno lang ng helium at hydrogen ang universo at ang mabibigat na elementong nilikha ng mga bagong bituin ay nabuo ng mas huli. Bakit hindi rin nahatak ng napakalaking bagay na ito ang makapal na atmosfera gaya ng ibang gas giants sa solar system? Bagaman, sa totoo lang, dapat nating banggitin na ang planeta ay may manipis na bakas ng atmosfera, ngunit hindi kasing kapal lang sa mga Jupiter at Neptune. Ang natuklasang planeta ay nagpapaisip na baka may mas matatandang mundo sa kalawakan na hindi natin alam noon dahil nililimitahan natin ang ating sarili sa mga itinakdang hangganan. Pinapapalagay ng mga siyentipiko na marami pang ganitong halimaw o planetang Godzilla tulad ng Megalupa. Pero may ibang kinahuhumalingan ang mga astropisiko. Kung may nakikita tayong napakatandang malalaking mabatong planeta, mali ang teoryang imposibleng mabuo ang mga ito nung maagang universo bago lumitaw ang mga bituin. Kung ganon, pati ang mga algorithm lang hindi maiiwasang pagbabago ng anyo ay napagdududahan. At sa totoo lang, lahat ng akala natin ay hindi matitinag at hindi na kailangang patunayan ay nagkakaroon ng pagdududa. Sa ngayon, ang Kepler, 10 lang ang natatanging mabatong planetang ganito katanda at kalaki na nadiskubre ng mga astronomo. Patuloy naming binabalita sa inyo ang mga bagong tuklas sa larangang ito. Matagal nang tinatanong ng sangkatauhan kung may buhay sa ibang planeta simula pa sa kanilang pagkabata.
Kung may buhay sa patay na kalaliman ng kalawakan, ano kaya itsura nito? Kaya kaya nating minsan masulyapan at maunawaan ang mga bisita mula sa ibang planeta? Ang mga kwentong pantasya ng Hollywood ay nagmarka sa isipan ng makabagong tao. Agad nating naiisip ang ason na Avatar o nakakatakot na dayuhan. Bago pa lumabas ang pelikula sa kasalukuyang anyo, may mga pagtatangkang hulaan kung saan magmumula at ano ang itsura ng mga alien. Hindi tiyak ang katotohanan pero sinusubukan ng mga siyentipiko na lutasin ang misteryo ng buhay sa ibang planeta na iba-iba ang antas ng tagumpay. Ang una sa mga teorya ay tinatawag na paleocontact. Isa sa mga taga-suporta nito ay si Eric Fordeniken. Kung iisipin, di mo na kailangang puntahan ang demonyo kung nasa likod mo na siya. Ibig sabihin, maaring naiprograma na ng sibilisasyong dayuhan ang ating pag-iral o binisita na ng mga kinatawan ng ibang mundo ang sangkatahuhan sa iba't ibang layunin. Ipinapahayag ng teorya ng paleocontact na mayroong buhay na dayuhan bilang isang hindi mapapabulaan ng katotohanan. Naglalatag ng ebidensya ang mga taga-suporta nito. Sobrang mga jin. Napatunayan na ang tao ay may 223 jin na wala sa kahit anong uri ng nilalang sa mundo. Dahil dito, naniniwala ang mga taga-suporta ng paleocontact na nilika ang tao sa pamamagitan ng henetikong inhinyeriya ng mga dayuhan. Mga guhit sa kuweba sa Sahara, mga maliliit na estatwang Hapones at mga geoglyphs sa disyerto ng Nazca. Narinig na ito ng lahat, ngunit wala pa ring malinaw na paliwanag. Bakit may mga guhit ng lumilipad na disk sa kisame ng mga kuweba sa Africa na halos 10,000 taong gulang? Bakit parang nakasuot ng spacesuit ang sinaunang dogu na hugis tao? Paano nabuo ang mga guhit sa disyerto na makikita lamang mula sa himpapawid? Mga piramide at mga mutanteng paraon. Ang mga higanteng estruktura na ayon sa mga kalkulasyon ay dapat sana'y itinayo sa loob ng halos 140 taon ay naitayo lamang sa loob ng 2 dekada. Bukod pa rito, ang sobrang siksik na pagkakalagay ng mga bato ay hindi man lang makasingit ang isang karayom sa mga siwang ng mga bato. Ang mga labi ni Akhenaten ama ni Paraon Tutankhamun ay nakakagulat dahil halos hindi mo aakalain na siya ay isang lalaki. Ayon sa mga siyentipiko, naniniwala ang marami na tinamaan siya ng 5 sindromong sabay-sabay na nagdulot ng malalaking mutasyon. Pero tao nga ba talaga siya? Bukod sa teorya ng sinaunang pakikipag-ugnayan sa mga nilalang mula sa ibang planeta, marami ring haka-haka at pagtatangka na hulaan ang itsura at katalinuhan ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Mga agresibong alien. Ang problema ay mahirap para sa sangkatauhan na lumayo sa nakasanayang modelo ng buhay na nakabase sa karbon. Ayon sa nakasanayang pananaw, dapat silang maging mga nilalang nakahawig ng tao pero mas maunlad kaysa sa atin. Pero may ilang siyentipiko na naniniwala na kung ganon nga, dapat ay taglay din ng mga alien ang halos parehong katangian ng tao, kasakiman, pagiging agresibo at hilig sa pananakop ng teritoryo at mga yaman. Kaya, dapat natin silang katakutan. Mga edukadong insekto. Ayon sa mga kilalang katotohanan sa pinagmulan ng buhay, ang paglitaw ng carbon-based na buhay ay nangangailangan ng tiyak na kondisyon. Una, dapat may tubig o ibang likido sa planeta. Pangalawa, kung mas komplikado ang mga anyo ng buhay kaysa isang selula, kailangan ng DNA o katulad nito bilang imbakan ng impormasyon at mekanismo ng pagpapalaganap. Pangatlo, kailangan ng pinagmumulan ng liwanag, ibig sabihin isang bituin o ilan pa. Sa ganitong paraan lang maaring mangyari ang mga biochemical na reaksyon. Mahilig ang mga scriptwriter maglarawan ng malalaking matatalinong insekto, pero kailangan namin kayong bigiin. Ang mga nilalang na may marurupok na exoskeleton na nalalaglag kapag naglalagas ay hindi lalaki dahil sa bigat ng grabidad at para sa isang maunlad na utak, kailangan ng malaking sisidlan na hindi katulad ng sayo. Kung ipagpapalagay natin na ang buhay sa ibang mundo ay nakabase sa silicon, ang mga organismo doon ay kasing layo ng pagkakahawig sa tao, gaya ng nanometro sa Burj Al Dubai, ibig sabihin ganap nakakaiba sa ating pagkaunawa ng mga anyo ng buhay. Hindi basta lumitaw ang teorya ng walang dahilan. Kamakailan, natuklasan ng mga siyentipiko ang mga bakteryang hindi nakabatay sa carbon na hindi kailangan ng oxygen, kaya mas lumawak ang saklaw ng paghahanap. Malalaki at nakakatakot. Kung malakas ang grabidad sa planeta, malalaki at malalakas lang ang makakabuhay at kailangang medyo agresibo dahil sa matinding kompetisyon. Bakteryal na pagkakaiba-iba.
Kung tungkol ito sa nagyelong mundo gaya ng Neptune, malamang bakterya lang ang kayang mabuhay doon at nagsasama-sama sa malalaking network. Ang komplikasyon ay nasa katotohanan na sa pinakamalapit na kapitbahayan natin, ibig sabihin, direkta sa kalawakan ng daang gatas, may humigit kumulang 60 bilyong planeta na maaring magkaroon ng posibilidad na umunlad ang buhay sa kahit anong anyo. Hindi pa tiyak ng mga siyentipiko kung may mga advanced na nilalang o bakterya sa ibang planeta ng solar system o sa karagatan ng Europa o sa mga nagyeyelong higante. Sa ngayon, sa kung saan sa walang buhay na kawalan, naglalakbay ang Voyager na nag-umpisa mula sa daigdig noong malayong taong 1972. Nasa loob nito ang isang compact disc na may pinaikli at pinalabis na impormasyon tungkol sa ating planeta at sa sangkatauhan sa kabuuan. May nakikinig na kaya ngayon? Interesante marinig ang opinyon mo tungkol dito. Pustahan tayo? Tingnan ninyo ang screen. Ano ang nakikita ninyo? Tingnan ninyong mabuti. Hindi ito ang itim na parisukat ni Malevich o isang lapida. Ang misteryosong madilim na mansa ay wala ring kinalaman sa aberya ng video. Ang bagay na ito, ang pangunahing simbolo ng pilosophikal na siyensyang piksyon na parabola ni Stanley Kubrick na pinamagatang Kosmikong Odiseya. Noong panahong iyon, tanging mga tamad lang ang hindi nagsalita tungkol dito. Patuloy pa rin ang usapan tungkol sa pelikulang obra maestra kahit 50 taon na mula nang ipalabas ito. Mahirap tukuyin kung aling aspeto ng tanyag na epiko ang mas nakakabighani. Ang technical na aspeto ng pelikula o mensaheng nais iparating. Marahil, mas mahalaga ang huli. Bigyang pansin natin ang paghimay sa masalimuot at malabong kahulugan ng Odiseya. Mula pa sa simula, nagkaliwanag na ang tanong na ito. Nakikita ng manonood ang tatlong katawang celestial. Ang buwan, unti-unting nawawala sa paningin, ang daigdig at ang kumikislap na disk ng araw na dahan-dahang tinatakpan ng ating planeta. Hindi basta pinili ang music ang ginagamit sa pagpapakita ng magagandang tanawin. Sa likod ng eksena, maririnig ang reprisa ni Strauss na may kakaibang pamagat. Ang pamagat ng musikang ito ay hango sa aklat ni Friedrich Nietzsche na ganito ang sabi ni Zarathustra na itinuturing na pinakadakila sa lahat ng panahon at lahi. Narito, makikita ang pahayag, ang tao ay parang lubid na nakaunat sa pagitan ng hayop at ng pinakamataas na katalinuhan o, ayon sa Aleman na pilosopo, ng supertao. Sa ibang salita, ang unang bahagi ng Odiseya ay malinaw na nagpapahiwatig na tayo ay isang pansamantalang yugto sa ebolusyon. Sumisimbolo ang buwan sa sinaunang ugali at kalikasang hayop. Ang lupa ay sumisimbolo sa kasalukuyang sangkatauhan at ang malaki at makapangyarihang araw ay tumutukoy sa mga mas mataas na nilalang sa susunod na yugto ng ebolusyon. Batay ang Kosmikong Odiseya ni Kubrick sa pinalawak at binagong kwento ng Britanikong siyensyang piksyon na manunulat na si Clarke. Ang orihinal na pinagmulan ng kwento ay nagsalaysay na ang mga ninuno ng sangkatauhan, ang mga primate, ay minsang nakatagpo ng isang kristal na nagmula sa mga dayuhan, na kalaunan ay pinalitan ni Kubrick ng tinatawag na itim na monolito. Ang pagkakatuklas na ito ang nagtulak sa ating mga ninuno na gumawa ng malaking hakbang sa kanilang pag-unlad. Matapos ang maraming siglo, inulit ng mga makabagong tao ang parehong pagkakamali na makita nila ang mayuwagang kristal sa buwan. Pagkatapos, gumawa sila ng advanced na barko para maglakbay sa mga bituin. Ipinapakita ng kwento ni Clarke na mahalagang tulong mula sa labas para sa sangkatauhan dahil hindi mangyayari ang malalaking pag-unlad kung wala ito. Sa ganitong paraan, sa Odiseya ay hindi nakikita ngunit naroroon ang imahe ng Diyos, ngunit hindi tulad ng inilalarawan ng mga monoteistikong pandaigdigang relihiyon. Dito, ang lumika ay ang universo mismo at mga nilalang dito kabilang ang mga biological na nilalang na mas nauna at mas umunlad kaysa atin ng bilyon-bilyong taon. Payak at isang panig ang kwento ng Briton, hindi gaya ng pelikula na mas maraming philosophical na tanong at mas malalim ang kahulugan. Gaya na nabanggit, binago ni Stanley Kubrick ang script, pinalitan ang kumikislap na kristal ng madilim na monolito. Ang tila maliit na detalyeng ito sa pelikula ay nagkakaroon ng natataning kahulugan. Ang itim na monolito ay metapora ng takot sa kamatayan, pintuan sa di-alam, at puso ng kawalang hanggan ng makrokosmos.
Bumabalik sa pelikula, mainam na alalahanin ang bahagi kung saan sinusubukan ng mga Australopithecus na gawin mula sa isa't isa ang isang munting lusak na may nagbibigay buhay na tubig na kung wala ito ay nangganganib silang mamatay. May grupong magulo malapit sa lugar habang ang isa ay nakita ang tahimik na monolito na nakaapekto sa kamalayan ng mga nilalang nang lumalapit. Sa huli, nagdesisyon ang pinuno na kumuha ng sandata at bigwasan ang kalaban. Ang aksyong ito ang natakda sa resulta ng labanan. Sa dulo ng eksena, inihagis ng primate ang buto na nagligtas sa grupo at naging isang lumilipad na sasakyang pangkalawakan nito. Ginamit ni Kubrick ang visual na halimbawa bilang paalala sa sangkatauhan kung gaano kaliit ang pagkakaiba ng mga bagay na ito sa philosophical na pananaw. Pareho silang bunga ng tagumpay ng ebolusyon ng mga nilalang na may katalinuhan. Ang ikalawang monolito ay lumitaw sa pelikula nang magkaroon na ng advanced na teknolohiya ang mga tao na nagbibigay ng bago at mataas na antas ng kaginhawaan. Mapapansing pareho ang reaksyon ng modernong tao at mga primates sa biglaang tuklas. Natulala at nabighani rin sila, may halong takot habang nakatingin sa itim na bato. Pagkatapos nito, muling nagkaroon ng panibagong pambihirang pagsulong. Lumika ang mga tao ng napakalakas na artipisyal na intelihensya upang maisakatuparan ng paglalakbay patungong malayong Jupiter. Ito ang ikalawang bahagi ng metapora na ipinapakita ng itim na monolito sa manonood. Sa mga Australopithecus, takot sa kamatayan ang nagtulak sa pag-unlad, ngunit ngayon ay nagbago na ito. Ang mga bagong tuklas ng sangkatauhan ay bunga ng uhaw sa kaalaman at pagnanais na maunawaan ang di pa natutuklasan. Dahil dito, ang hangaring ito ay nagbunga ng kasangkapan ng hinaharap na naging sanhi ng pagkawasak ng kanilang lumikha. Walang duda, ang evolusyonaryong pagtalon at intelektual na tagumpay ay nagtutulak sa pag-unlad. Sa dulo ng kosmikong Odiseya, nagbigay babala si Kubrick sa mga manonood. Ang labis na pagiging komportable ay palatandaan ng simula ng pagbagsak. Ang aktibong ebolusyon ay posible lang sa mahirap na pakikibaka para mabuhay. Sa kabila ng advanced na artipisyal na intelihensya, nagkaroon ito ng aberya na nagdulot ng pagkasawi ng halos buong tripulante ng barko. Ipinapakita ng episode ang panganib ng labis na pagdepende sa kagamitan. Kung noong panahon ng bato ay nakatulong ang mga kasangkapan sa mga primate para mabuhay at umunlad bilang mga mataas na organisadong nilalang, ngayon, makalipas ang maraming siglo, kabaliktaran na ang nangyayari. Nagpapabagal na sa pag-unlad ang computerization at posibleng magdulot ng kapahamakan sa sangkatauhan kung di agad mahinto ang labis na pagdepende rito. Tanging sa ganitong paraan, lamang maaring malika ang mga kondisyon para sa paglitaw ng susunod na bunga ng ebolusyon, ang supertao. Ang huling eksena ng Kosmikong Odiseya ay tungkol sa kakaibang lugar na napuntahan ng pangunahing tauhan. Ang lugar na ito ay wala sa oras at espasyo, ngunit iniisip ng utak ng kosmonauta na isa itong klasikong silid. Doon, mabilis tumatanda ang mga tauhan at lumilitaw ang ikatlong monolito sa harap niya, hudyat ng oras para sa susunod na malaking pagtalon. Ang sagradong simbolo ay sumasalamin sa takot at pagnanasang tuklasin ang hindi alam. Sa huli lang ng pelikula, nalalaman ang totoo. Dahil sa pananaliksik sa kalawakan bilang isang lugar ng hindi alam at misteryo, magagawa ng sangkatauhan ng ikatlong at pinakamahalagang hakbang sa ebolusyon na magpapahintulot sa paglitaw ng supertao. Sa dulo, ganun ang nangyayari. Ang astronaut ay bumalik sa daigdig na naliwanagan, parang batang bituin na kapaloob sa isang transparent na saplo. Si Stanley Kubrick ay patalinhagang nagbababala sa mga manonood. Kung hindi natin babawasan ang pagdepende sa gadget, sila ang malapit na tayong papalitan at mangibabaw sa planeta. Sa panayam sa iba't ibang publikasyon, paulit-ulit na sinabi ng aktor na sa pelikula, nagbigay siya ng diberbal na mensahe para sa sangkatauhan upang mag-udyok sa manonood na mag-isip at gumawa ng sariling konklusyon. Sa 150 minutong pelikula, 40 minuto lang ang may dialogo na nagpapakitang ayaw ni Kubrick magdikta o ipilit ang opinyon niya. Ang mga pahiwatig sa pelikula ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga simbolo at kamanghamanghang musika, kaya halos hindi na kailangan ang mga salita dito. Hindi natin tinatangkang ipaliwanag sa salita ang kagandahan ng espiritual na diwa o mahiwagang ngiti ni Gioconda.
Ang Space Odyssey ay pelikulang paulit-ulit mong masusuri at laging may bagong aspeto o interpretasyon na matutuklasan. Inanyayahan ang manonood ng Hubble Channel na sumali sa talakayan at ipakita ang interes sa pamamagitan ng like,